Halina't samahan kami sa Pink Rose TV, puno ng saya. Dito'y may kwento't ligaya, bawat araw ay espesyal talaga. Pink Rose TV, dito ay bida ka sa bawat kwento at tuwa. Samahan kami, buong pamilya, dito sa Pink Rose TV, ang saya. Welcome mga kaping! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Pink Rose at welcome sa Pink Rose TV. Dito ay bida ka. Ngayon, kasama natin ang isang espesyal na panauhin na tiyak na magbibigay ng bagong pananaw sa ating pag-uusapan. Si Dr. Edwin A. Bien. Siya ay isang kilalang eksperto sa natural at integrative medicine. Welcome, Dr. Bien. Kumusta po kayo? I am fine. Thank you very much, Miss Pink Rose. At thank you din sa crew and staff mo who are very nice. Ayun, may mga magsisimula na po ako magtanong sa inyo dahil alam kong napakadami niyo pang pasyente naghihintay na abala namin kayo. Dr. Bien, bago tayo magsimula, maaari po bang ibahagi nyo sa amin kung paano kayo nagsimula sa inyong paglalakbay sa wellness at natural medicine? Masalimuot na kwento, no? I graduated more than 35 years ago sa UST. Regular medicine, regular medical doctor. Nag-oopera, nagki-clinic, nasa hospital. But then, nakilala ko ang isang napakahusay na doktor, nakilala ng marami, si Dr. Juan Flavier. Naging senador, yes, number one senator. Fans ako noon. Bago siya naging senator, ano siya eh, DOH secretary. Yes. Siya yung nag-recruit sa akin. Sabi niya sa akin, Bien, kailangan ko ng katandem. Dahil ako ay mag-TV, magra-radyo, pero kakaiba yung aking gagawing approach. Ang tawag pa noon niya, herbal medicine. Yeah. Sabi ko, Doktor, naka 12 years ako nag-aaral, magtatad-tad tayo ng pito-pito? Wala. Sabi niya, hindi. Alam mo, sa ibang bansa, like sa Europa, ginagamit na nila yung combination ng mga synthetic na gamot at saka mga natural na gamot. Ayun. So, it is like yung approach mo sa pasyente, dalawa. Meron kang modern, meron kang traditional, dahil hindi natin matatawaran yung mga traditional medicine are still very useful and helpful sa mga pasyente. Totoo po so, that is my story. Ayan. Totoo po yung sinasabi ni Doc. Ako po ay naniniwala. Isa po ako sa naniniwala sa mga ganyang uri ng paggamot. Ano po ang pangunahing aspeto ng natural at integrative medicine na isinama ninyo sa inyong mga klinika? Well, kung babalikan ko yung kwento ko kay Dr. Flavier, naggawa siya ng batas. Ang tawag niya ron, TAMA Law. Tama Law, which became a Republic Act 8426, I think. Doon, ine-encourage ang mga doktor na i-combine na nga itong mga natural medicine with our prescription medicine. Kaya lang, there are some, alam mo na, mga konting aberya na nangyari. Although gumawa siya ng 10 halamang gamot na itinutulak niya sa ating departamento, nagtayo siya ng organisasyon na kung tawagin ay PITAC, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Pero yung 10 halamang gamot, 30 years ago, 10 pa rin ngayon eh. Pero nagpunta ako sa Bureau of Plant and Industry. Ang sabi nila, alam mo, Bien ang tawag sa akin, Dr. Flavier, eh. There are more than 200 medicinal plants sa Pilipinas. Wow, ang dami. Hindi lang nadi-discover or siguro konti lang ang interest to discover it. Yon ang isang mga difficulty sa tulad ko who incorporates this medicine. Dahil kaunti lang dito sa atin, now we have to get it from outside the country. Ini-import patuloy natin.
Ayun. So, kailangan pa tayong mag-import na kung tutuusin, nandito lang sa mga paligid natin. Exactly. Doc Bien, paano ninyo nakikita ang papel ng natural medicine sa modernong medisina at paano ito makakatulong sa mga pasyente? Well, I believe this is the medicine of the future. Kasi we have to accept the fact na marami naman talagang mga karamdaman sa ngayon, ang label namin doon, chronic and lifestyle diseases, na yung mga gamot na ginagamit sa kanya, parang pang-symptomatic lang eh. I'll give you a very good example. May mga lolo tayo, lolo ko mismo, who have reached up to 100 years old and above. Marami tayong mga kakilala na nag-aanak ng 12 sa bahay lang. Walang hospital. Totoo. Di ba? Yun, opo. Sa mga probinsya. And that is yung ating panggagamot noong araw versus sa panggagamot ngayon. Ang WHO ang nagsasabi, swerte na ang aabutin ng 75 years old sa panahon ngayon. Oh my God. What if ikukumpara natin doon sa mga lolo natin who reaches 95 or 100? We are losing 25 years of our lives. Totoo. And despite the fact na puro na tayo technology ngayon, anong kulang? Hindi kulang. Sobra. Una, kumpleto na yung ating teknolohiya in terms of machines, equipments. Ang kulang sa atin yung pagbalik sa nature, and that is consider diet, exercise, positive thinking as part of medicine. Hindi pwedeng puro tableta lamang. Tama. May point ka doon, Doc. Sa mga nakaraang taon, paano nyo nakikita ang pagbabago sa pang-unawa ng publiko sa natural at herbal na therapies? Sa ibang bansa, this is part of the regular treatment already. For example, napapanood natin sa mga Korean novela, Yes. part na ng treatment ng natural medicine together with hospital medicine. Sa China, for more than 2,000 years, nag-acupuncture sila, kasabay pa rin ng mga synthetic medicine. In Europe, they're using homeopathy, that is the extract of plants, kasama ng mga regular medicine. Sa ating bansa, papunta na tayo doon. Kaya lang, medyo may kulang tayo sa regulation. Nakikita ko, dahil uso dito ang social media, any Tom, Dick, and Harry, kahit sino na lang, Pwede. nagre-reseta na, ito, inumin mo to, lahat ito, kaya gamutin. Yung tao naman ngayon, dahil mahilig sa Facebook, nagpapapaniwala nang hindi nila tinitingnan kung ito ay FDA approved, ito ba ay endorso talaga ng mga medical doctor and the like. But I wish and pray, dumating tayo doon sa panahon na ano na rin tayo, moderno and adult in our decision. Tama. Paano nyo po ba pwedeng i-share nyo po sa amin kung paano makakatulong ang serbisyo ng kalusugan para sa mga pasyente? Well, dahil nga ako sabihin kong estudyante ni Dr. Flavier, sinundan ko yung yapak niya. Total, magkasing height din lang naman kami. Well, it's like this. Going and seeing patients, I can see maybe 20 or 30 per day. Pero si Dr. Flavier, naniniwala siya to go broadcasting. Ipaliwanag mo, like what you're doing, Miss Pink Rose, Yes. to the people, through the social media, through your network, to your show, para mas maraming makainganyo at matuto kung what is correct and what is new. And that's what I'm doing. Ako po ay pumapasok din sa media, through radio, through TV, and there was a time I write for a newspaper also. Oh, maganda. Kasi ako naniniwala pa rin ako dun sa yung sinauna natin na yung paggamot. Kasi syempre yung mga sa lola ko, mama ko, pag konti inubo ka lang, o may ano lang siya, may pipitasin lang siya doon sa ano namin, o eto na, gawin mo, eto na, inumin mo. O sige, mamaya, umaga, tanghali, hapon, papainom sa'yo ng mama mo. Tapos, parang napapansin mo, nawawala nga naman yung Totoo yun. nararamdaman mo. Totoo yun. Tapos, pag yung, may sakit ka, may kukunin lang siya,
Sorry po the word, medyo ilalagay sa noo, ilalagay sa kilikili, mga ganon. Although mas modern naman na ngayon, hindi na sa noon nilalagay. Nilalagyan na rin namin sa swero. Oh, And that's what we call yes. chelation, among other things. Yan. Ano po naman yung chelation therapist nyo? Actually, ang nakadiscover nito, Marines, sundalo. Kapag ang kanilang mga officer, itong mga sundalong to, papunta ng submarino at sa ilalim ng dagat, hindi naman pwedeng paakyat-akyat yung submarino nila kasi nakaposition sila, di ba? They stay there for months. Yung kanilang mga officer, mga tagsa 70 years old and above na they cannot afford that these officers to get sick. So prevention is most important. Yeah. Kaya naglalagay sila ng swero. Yung swerong yun, may gamot yun. Iba-iba ang gamot nun. May gamot to lower down the blood pressure, pero natural. May gamot para tunawin yung mga bara sa mga ugat nila. May Pumapasok po yun sa loob ng... papapasukin sa loob ng ugat nila at didiretso para i-circulate all over the body. Ayun. Yon ang nakatulong sa maraming mga sundalo. So ngayon, nalaman ng mga doktor sa ibang bansa at kinalat na rin. Natutunan ko, that's why I am doing it also here sa ating bansa. Pwede rin, try natin, mga kaping. Andito lang si Dr. Bien. At malalaman nyo kung saan itong kanyang klinika. So, ano po ang mga payo nyo sa mga taong interesado na gusto mag-try ng natural at integrative medicine? Well, first of all, I think mahalaga na pupunta sila sa isang bona fide, licensed medical doctor. Okay. Para at least meron sila talagang malalapitan at matatanong para scientific ang gamutan nila. Pangalawa, wag silang matakot in the use of natural medicine as long as nakita nila na ito ay FDA approved, na pag-aralan at may mga papeles naman. Mayroon akong gustong ipasok sana sa isipan ng mga televiewers mo, ng mga viewers mo. For example, napakataas ng diabetes dito sa ating bansa. Number 1. Sinasabi na 8 to 10%. There's more than 100 million Filipino. So True. sa 10% na yun, 10 million may diabetes. Yung nakikita ko as a doctor who practices natural medicine, ang gamot natin sa diabetes dito, pampababa lang ng blood sugar. Nalilimutang palakasin yung kanilang lapay, which is Katawan. important. Oo. The pancreas itself, Pancreas. which is responsible partly for the diabetes. So doon pumapasok ang natural medicine Bigay mo yung pampababa ng sugar, pero palakasin mo yung lapay. I'll give you another example. Ang cancer tumataas din sa atin dito, lalo na ang breast cancer. Yes. Numero 1 nga ang Pilipinas sa Asia for breast cancer. My God. Kasi yung pagkain natin biruin mo ang pagkain natin, ang pambansang ulam, di ba? Adobo. Yes. Meron taba. Kakainin ng mga tao yung taba, isasaw-saw pa yun sa... Yun yung sa masarap patis. doon And that is causing a lot of diseases, no? Sa cancer, well, there are reasons para operahan, i-chemo at irradiation. Pero ilan na ba ang narinig nila na nagpa-opera, nagpa-chemo, nag-radiation, but the result is one and the same, and that is a lowered lifespan and the quality of life suffering. Kasi walang support na binibigay doon sa organ na napapatay ng mga Humihina. synthetic na gamot. Oo. Dapat meron. Oo, dapat meron din na kumbaga papalakasin yung ano niya. Yung katawan, habang nag-undergo ka ng chemo Tama, and totoo. radiation. Di ba? I believe. Very simple Oo, explanation. iboboto na kita talaga. Yeah! Dok, ano po ang pangunahing hamon na hinaharap ninyo sa pagpapromote ng natural medicine at paano ninyo ito nalalampasan? Closure of some minds. Many times of colleagues. Kailangan lumabas tayo doon sa box, out of the box. If we are keeping on doing the same thing over and over and over again and getting the same results, may scientist na nagsabi nun that is insanity. Kailangan humanap tayo palagi ng makatutulong at ilagay natin na uno primera yung kapakanan ng pasyente.
yung kapakanan ng pasyente. Hindi yung napag-aralan lang natin. True, sa pag-aaral lang natin na nakuha, kumaga parang ganun. Opo. Alam niyo ba ang unang nagsalita niyan, si Hippocrates, the father of modern medicine. Sabi niya, primum non nocere. Latin ata yun. It means, first, do no harm. Pero ngayon, ang dami ng mga naibibigay naming gamot, i-recall after some time kasi may harm pala. May side effects, Side tinatawag nila. Diba? Oo, Dok. So, Dok, sa inyong palagay, paano natin mapapalawak ang kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng natural na kalusugan sa mas maraming tao? Well, we need 10 more Dr. Juan Flavier positioned in the Senate, in Congress, in the government. People like him na makatao, makasimpleng grupo, and yung pagpapaliwanag niya sa mga tao is very simple. Hindi naman kailangan kasi ng mga Pilipino ng highfalutin words na hindi nga nila maintindihan. Si Dr. Flavier, yun ang nagustuhan ko sa kanya and I'm trying to copy him Yung simplicity ba? Para maunawaan ka ng madla. Totoo. Isa ako sa fans ni Dr. Pap. Nabot mo rin, Opo. Siyempre naman, paano ninyo pinipili ang mga natural products na ginagamit ninyo sa inyong klinika? Well, that's very difficult. That means I have to get out of the Philippines. Kaya madalas ako nasa abroad. Tinitingnan ko rin what is new, what is a good technology. Tapos, tinatry ko na sana madala dito yung teknolohiya. Yun po. Maraming bansa ng mga moderno pag-aaralan pa rin. Opo. One is Singapore. Alam mo, ang Singapore po, pinaghalo nila yung traditional and modern. They have one of the best hospitals. Ngayon, oo. Sa ngayon. Pero magugulat ka, doon sa loob ng hospital nila, they're doing Chinese medicine. Oh. In So, Singapore. yung mga Chinese medicine na yan, mga sinauna nating ano yan. Opo. Kasi sa kanila, yung mga kung ano lang mga dinidikdik, ipapowder nila, tapos okay ang mga dahon, gagamitin, di ba? Ganun na lang ang mga gamot ng mga Chinese. Di ba ang China has been existing for more than 4,000 or 5,000 years? Hindi pa naiimbento ang penicillin nun Ang penicillin is less than 300 years. So what are they using for Penicillin thousands of ointment. years? Yung tableta, yung antibiotiko. Yeah, yes. Wala pang 300 years yun Pero, kung existing na sila for more than 2,000 years, anong gamot ang ginagamit nila? Natural. Ano po ang karaniwang misconception tungkol sa natural medicine na gusto ninyo sanang ituwid? Ang akala nila ako'y si Mang Kepweng. Kulang na lang maglagay ako ng panyo dito. Yan ang tawag ko doon sa amin, yung sinauna. Ano to, Mang Kepweng? Kasi sa probinsya namin gano'n, yung parang uso yun, yung pag nagsasarili kang magamot, wala kang doktor, Mang Kepweng ang tawag. Ayan. Akala nila pagpunta ng kliniko, may dala kaming almires at magdidikdik kami. Ayan, tama. Hindi na po, moderno na tayo ngayon. Ayan ang nanay ko, nagdidikdik ng dahon. Mayroon po bang mga specific or success stories na may ibahagi ninyo sa amin tungkol sa inyong mga pasyente? Marami po. I have been practicing for more than 30 plus years. And I am thankful to God dahil idinirect niya ako. Yung first 2 years of my practice, purely Western medicine. And ang tawag namin doon, allopathic or synthetic medicine. But 2 years later, after that, napasok na po ako, yung isipan ko ay nabuksan na. So marami na akong nakita, hindi lang sa sarili ko, doon sa mga naging mentors ko, na napagaling po nila by combining yung traditional at saka yung Western medicine. Yes. Ano po ang mensahe nyo, Doc, sa ating mga tagapanood na nais magtaguyod ng mas malusog at makabuluhang pamumuhay? Go back to basics. It's very simple. Go back to basics. Naikwento ko yung lolo ko kanina at mga lolo natin. Very simple. Babalik tayo sa almires, Doc. Hindi naman. Gusto mong kumain ng manok?
habulin mo yung manok. Opo, opo. Hindi siya left and right available. Opo, opo, opo. Madaling magluto kasi gulay lang ay available lagi. May isda. Gusto mo ng karne? Maghantay ka ng Pasko. Yeah. Oo, Di ba? Ganun naalala sa ko yun. probinsya. Oo, naalala ko yun. Totoo yun. At saka ang manok is, yung parang sasabuyan mo lang siya sa harapan mo ng bigas. Ng palay. Palay ba yun? O bigas? Basta ginaganon lang nila. Tapos tuka-tuka na. O pag merong gustong magtinola, magsabaw, kukuha lang ng isa, di ba? Yung mga ganyan. Totoo yun. Totoo yung mga Tapos hahaluan mo siya ng mga, pipitas lang tayo ng malunggay, mga dahon. Yeah. Go back to basics. And I think if people will embody that, yun ang kanilang mga magiging lifestyle na. Hindi na lang puro cellphone, di ba? Kailangan maglakad ka pa rin sa dalampasigan, maglakad ka pa rin sa bukid, magtrabaho, wag puro cellphone nga. Bawasan daw ang cellphone. They'll have a lot of exercise and they will eat simple food. Simple lang naman po kami kumain. Ay, joke. Yan. Doc, ano po ba yung masasabi natin na pwede yung mensahe sa mga viewers natin kung saan kayo pwede po bang magtanong sa inyo, pwede magpa-consult, ano pong lugar itong Bien Wellness Integrative Health? Well, it's my honor and my pleasure. First of all, sa interview na ginawa niyo po sa akin para makarating sa kanila, I have several clinics, umiikot po ako, nakakarating pa nga ako sa labas ng Manila. So the easiest way, hanapin yung pangalan ko na lang kasi magka-messenger na lang kami. At least meron naman po tayo sa... Edwin A. Bien. Pag nakita niyo po doon, nakaputi naman pero walang mangkepweng, ako yun. Ayan, tandaan nyo ha. Ang pangalan ni Doktor is Edwin A. Bien. Bien. Yeah. So, kung gusto niyo maging healthy kayo at sing sexy ni Doktor, medyo magtatago ako. Ganon. Hanapin niyo si Doc para gusto niyo manatili yung magandang kalusugan ng katawan natin. Pero meron pa akong mga tayo dito, Doc. Mga konting question lang. Maglalaro lang ng konti. Handa na po ba, Doc? Sige po. Kasama ba yung love life dyan? Ay! Nako. Matanong natin. So, kung ikaw ay mabibigyan ng superpower, anong power ang gusto mong magkaroon at bakit? Nox, ang ganda Superpower, naman ang ganda naman ng katanungan na yan, ano? It's very simple. If I can be like Elon Musk, hindi na superpower yun kasi achieve niya no? Pero si Elon Musk kasi, well, he's got the finances, he's got the brains, he's got the network, para maipamahagi na lang yung kaalaman sa mga tao nung mga magagandang balita. I would like to do that, to have that. So that is not impossible dahil may nakagawa na tulad ni Elon Musk. Doc, meron pa. Ano ang paborito mong pagkain at paano mo to ginagawa? Adobo. Pero sitaw. Talaga, gulay. Ang gulay ang kay doktor na adobo. Wag na yung taba ng baboy, out na yun. Ayun. Ayaw ni doktor ng taba ng baboy. So, tatandaan nyo ginataang adobong sitaw. Pwede na ginataan, di ba, Dok? Pwede rin, dahil Bicolano ako, basta lagyan mo ng sili. Kasi ang dog is, yung coconut, di ba, natural, din. At saka may healing power virgin din. coconut oil. May natural power din ang coconut. Antimicrobial. Doc Bien, ano ang pinakamatinding adventure na nais mong subukan? Adventure na gusto kong subukan? Well, dati ang gusto ko is to go different places in other countries. Nasubukan ko naman na yun. So, ang adventure na lang na natitira sa akin dahil sa tingin ko, pagiging family man is most important, is to see my apos. Makakalaro ko sila. At mag-swimming kami.
Talaga? Mahilig kayo mag-swimming. Hindi ba nakikita sa kulay ko? Yeah. Hindi naman, Dok. Maputi ka pa din. Ano ang kaibang bagay na ginawa mo para sa kalusugan ng sarili mo? For myself? Apo. Ay, tinusok ko yung sarili ko. Circulation, Dok. No, there was a time na nauso ang COVID dito sa atin. Opo. Pandemic. Nagkaroon ako ng COVID. 3 klase yung naging COVID ko. Yung Alpha, yung Delta, at saka yung Omicron. Lahat na sagap ko. Siguro mga pasyente ko, very generous na ibigay sa akin. Nakawa ang doktor. Ayokong ma-hospital kasi nakikita ko yung mga resulta nung naho-hospital. Pagpasok, buo. Paglabas, Aray. nakagarapon. Nakagarapon na siya. So, ang ginawa ko, nagkulong ako sa kwarto at tinusok ko yung sarili ko, nilagyan ko ng swero, at napakahirap palang tusukin ang sarili kasi takot ako sa karayom eh. So, pag tinutusok ko, inuurong ko rin. Tusukin ko, iuurong ko rin. Ayan. Kailangan yung siko ko, ilagay ko sa likod ng pader para pag inurong ko, hindi siya makakaurong, matutusok ko siya. Yan ang isa sa experience ko nagawa. Ay, naku, kakaiba. Ayun. Dok, may tatanong ako, ito. Meron ka bang secret talent na hindi alam ng karamihan? Secret talent? Secret talent. I-reveal na natin ngayon. Hindi naman. I play drums. Okay. Sinikret ko lang kasi wala sa tono. Ano ang iyong go-to na pampatanggal stress kapag ikaw ay napapagod? Nag-gym ako. Kaya kita mo healthy talaga siya. Sa Mga viewers. Hindi lang dahil sa ang habol mo ay magandang katawan, kundi syempre nagkakaedad na rin tayo, nagkakaroon na rin tayo ng mga kirot-kirot. Nakita ko na yung pag-ehersisyo, nakakabawas talaga para hindi ako masyadong dependent sa mga pain reliever. Totoo. Kasi minsan pagising ko, matigas na rin yung daliri ko. Hindi, Kailangan ko may mag-ehersisyo. Oo nga. Dok, halimbawa gumawa tayo ng isang pelikula. Wow! Oo. Anong gusto mong role? Comedy. Bakit comedy? Ayoko ng serious. Nakakatanda. Tsaka, marami ng problema ang bansa natin. Nakikita naman natin yung problema ng bansa natin, di ba? Yung mga ating mga naiboto, sila mismo, nagkakaroon ng mga problema sa bawat isa. Alam ko, ang gusto ng mga tao, malimutan din kahit sandali yung kanilang problema. And Totoo. we would like to be part of that. Totoo yun. Daw kung magkaroon tayo ng dinner party at meron kang gusto makasamang 3 sikat na tao, sino ba sila at bakit? Kailangan mahilig silang kumain ng adobong sitaw, ha? Alam ko na. They should be Filipinos. Kasi baka yung mga imported, ayaw yun, ano? Kumbaga sa Pilipino, I will go back years and years ago. Hindi yung mga present people, no? Gusto ko makilala si Jose Rizal Permanente. Siyempre, kasi may tutulong siya sa atin. Marami tayong iba pang bayani na mahuhusay, yung mga naging presidente natin, like Diosdado Macapagal, nadinig ko mahusay daw siya. Yung mga katipunero natin, gusto ko rin silang makakwentuhan. Yes, yung mga katipunero talaga, totoo yan. Ano ang pinaka-paborito mong paraan ng pagpapahinga pagkatapos ng isang mahirap o nakakapagod na araw? Simple lang, ako'y hinihimatay. Pagdating ng bahay, pipikit lang ako, gigisingin ako umaga na. Madali kayo makatulog doon. Sa pagod. Sa bagay, sa dami yung pasyente. Anong mensahe, Dok, ang gusto mong ibigay sa iyong younger self kung magkakaroon ng pagkakataon? Pinost ko yan sa aking Facebook. Biblical passage ito Nakasulat doon na, before you were born, I have chosen you. Naniniwala ako doon na bago pa ako pinanganak,
mayroon ng layunin na tungkulin na dapat kong gampanan para sa akin Oo. na galing sa itaas. So, Yes. kung ano man yung mga pagkakamali ko nung bata ako, nung mga regrets ko, that is part of the journey. Kasama sa takbo ng buhay. Opo. Ayan. Maraming salamat po, Doc Viena, sa oras na binigay mo sa amin. Alam namin na napakadaming pasyente. Pero baka meron kayong gustong pasalamatan. Thank you very much for this interview. It has been fun and I hope kahit papano, hindi lang kami nakapag-entertain, meron kayong natutunan. And I salute Miss Pink Rose at sa kanyang crew. God bless everyone. Nasa taas ang ating kalusugan. Thank you po. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat, Doc Bien, at sa ating mga tagapanood. Siyempre, gusto rin namin pasalamatan ng mga sponsors na wala sawang sumusuporta sa Pink Rose TV. Mi buong pamilya dito sa Pink Rose TV, ang saya. Tara samahan kami sa Pink Rose TV, puno ng saya. Dito'y may kwento't ligaya, bawat araw ay espesyal talaga. Pink Rose TV, dito ay bida ka. At hanggang sa muli, ito po si Pink Rose, nagsasabing mag-ingat lagi sa kalusugan dito sa Pink Rose TV. Dito ay bida ka. God bless. Pink Rose TV, dito ay bida ka. Sa bawat kwento at tuwa, samahan kami